Nagalit ka ba kay Sabrina? Kasi may balita na ididimanda mo siya. Nagalit ang mga RYCB at Slovenian Stones. Magkaibigan ba kayo ni Jody hanggang ngayon? Once upon a time, talagang sobrang naging close kami. Minahal ko talaga siya. Kumusta ang puso mo pagkatapos mong malaman na si Jody at si Raymond ay nagbabalak magpakasal? Paano mangyayari? Hindi pa kami anal. Kung kasal ka pa, hindi ka dapat nakikipag-apid sa iba. Martir ka ba o tanga pagdating sa pag-ibig? Naging tanga talaga. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes, ganito ang ginagawa namin sa presscon. Unang mag-uusap-usap ng mga artista na sa panel. After nun, iniisa-isa namin pa yung mga gusto namin itanong sa mga artista. At dahil na-miss ko ang isang Claudine Barreto na friendship ko na napakatagal ng panahon, ito ay ating chichikahin ngayon. Na palagi kitang pinapanood. Thank you. Kumusta ka na, Clau? Mabuti naman. Salamat sa Diyos. Lately, maraming pinagdadaanan. Sunod-sunod yung mga pangyayari sa mommy ko na na-aksidente siya sa escalator sa marketplace. And then, nilooban naman yung bahay namin at yung bahay ng kuya ko sa Subic, sa New West Kalayaan. At hindi lang bahay namin, kundi marami pa pong iba at yung mga katabing villages namin. Unahin natin yung nangyari na pagkaka-aksidente ni Mami. Ano yung saktong detalye at ano ang nangyari? Yun yung last night of the wake of Nanay Jane, Miss Jacqueline Jose. Nagpagpag kami sa isang restaurant ng best friend ko at ng girlfriend niya at ng mga bata. Nakatanggap ako ng tawag sa kuya ko at saka picture na napasigaw talaga ako. Picture ng mommy ko na nasa ospital, na puro sugat, puro dugo. Nahulog siya sa escalator. She's 88 years old. Miracle talaga, sabi ng doctors, yung nangyari sa mom ko. But she's still in pain. Hirap siyang maglakad. Kasi strong talaga yung mom ko eh. Para siyang Mami Inday. Mami Inday, para siyang pag tinignan mo, parang mga 60 years old lang siya eh. Parang ganyan. Alam mo yun. So, malakas siya para sa with all she's diagnosed with lupus. Pero malakas siyang talaga, babae. Sumunod naman itong last week nun, nilooban naman yung bahay namin sa Subic. Yung bahay ng kuya ko at yung bahay ng mommy at daddy ko na magkatabi. Masakit talaga sa kanya because pinaayos ni Gretchen yun. And talagang pinalandscape niya lahat ng magagandang mga appliances. Binigay ng ate ko, sinurprise si mommy ko. So, yun yung masakit for my mom kasi syempre bigay yun ng anak niya. Bigay ni Gretchen yun. Blood is thicker than water. Nang ibig sabihin, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Maraming pinagdaanan si Claudine at si Gretchen. Nariyan nagkasamaan ang loob. Nakasulat yan. Napapanood yan. Pero kumusta na nga ba sila ng kanyang kapatid na si Gretchen? Kumusta na kami, Gretchen? Hindi kami nakikita masyado ngayon. Pero we keep in touch. We're okay. Yun nga sinasabi ko, hindi porket hindi kami nagpo-post sa Instagram or sa social media, ibig sabihin na hindi na kami okay. Siguro it's just choosing to have a quieter life lang. Mas quiet lang na buhay ngayon. Especially na manganganak na si Dominic anytime. So, we're all excited. Nasa na nga ba si Gretchen Barreto? Ang pinaka may magandang muka sa showbiz. Buong Pilipinas. Ito lang ang nag-iisang artista na may kakaibang ganda. Pero yung ganda na yon ay hindi na nakikita ng mga tao. Isang tahimik na buhay nga ba ang gusto ni Gretchen? Alam mo, I cannot speak for my sister, pero of course, parang yun na siguro ang gusto niya ngayon, tahimik na buhay. After siguro yung pagtulong niya sa pandemya, mas gusto niya ng, parang feeling ko, ayaw niya na siguro ng social media, hindi niya naman na kailangan. Matagal naman niya nang gusto yun. Isang bukas na aklat, pinalakpakan, hinangaan ang isang Gretchen Barreto, particular na noong mga panahon ng pandemic. Dahil hindi lang pag-ibig ang ibinigay niya, nilamnan niya ang tiyan ng maraming kababayan nating nagugutom ng mga panahon na iyon. Bilang kapatid, anong naramdaman mo nang si Gretchen ay mamahagi ng kanyang kayamanan, tumulong hindi lang sa mga taga-showbiz, maski sa mga ordinaryo? Alam mo, hindi lang yan during pandemic eh. Pero ganyan talaga siya. Ever since, kahit nung artista pa siya, kahit hindi pa sila ni Tony Boy, ganyan na yung ate ko. Mahilig
mahilig magbigay. Generous talaga siya. Yung pandemic nito, imagine mo talagang gumawa siya ng paraan na parang lahat ng mga frontliners magbigyan ng ayuda. Hindi naman siya tumatakbo. Wala siyang planong mag-artista ulit or maging politician. And yet, yung heart niya is talagang mag-share sa ibang tao. And siguro yun yung dahilan kung bakit siguro mas gusto niya ng mas quiet na buhay after nun. Ayun. Kumusta na magiging lola na si Gretchen? Hindi ko pa alam, pero I'm sure sobrang gustong-gusto niya yan. At ikaw bilang auntie, ayan, Naging lola na rin. Oo. Oo. Ay, sobrang happy, Oo. sobrang excited. Tanggap mo ng lola ka na. Edad mo Matagal yan. na akong lola sa maraming mga ibang pamangkin ko. Ang sarap lang talaga ng pakiramdam. At I can't wait na makita kasi I'm sure napakagandang bata ang isisila. Claudine, ang dami mo ng pinagdaanan. Ang daming pinakamasakit na nangyari sa buhay mo. Sa palagay mo, ano yung pinakamatindi rin? Of course, yung mga gulo sa pamilya, nawala na tao na mahal ko sa buhay. Yun. Napanood ko yung interview ni Onji. Sa palagay mo ba, kung sinagot mo ang cellphone na nakikipagbalikan pala sa'yo, si Rico yan, posible kayang buhay pa siya? Actually, sinabi ko na yun kay Ods na I will not speak about him anymore. Sa akin na lang talaga. Na-explain ko naman na lahat. Maraming pagsisisi, pero okay na, close chapter na. Rose Chap, nagalit ka ba kay Sabrina? Kasi may balita na ididimanda mo siya. Linawin ko lang, may demanda nga bang gagawin ka? Si Sabrina M was never a part of kung ano man ang problema namin noon. Wala rin akong pakialam. Hindi ako ang actually magdemanda doon ng Claudinians at si Atty. Topacio, who's my best friend. So, nagalit ang mga RYCB at Claudinians noon. So, hindi ako yung magdedemanda sa kanya noon. Walang katotohanan yun. Nagkita na ba kayo ni Sabrina? No, hindi. May ba ka bang makipagkita sa kanya? Hindi ko pa siya kilala kasi hindi kami talagang, I don't remember na nag-cross yung landas namin or whatever. Kumusta na mga anak mo? Mabuti. Si Santino, si Sam. They're doing very well in school and napakabait ng mga bata. Hindi talaga ako binibigyan ng problema at all. Claudine, sorry ha. Na-inlove ako kay Santino. Oh, thank you. Grabe, nakakatuwa nga. Na-inlove Kasi naman, pagka, na-inlove naman ako kay Santino. Na anak ko na't lahat. Ang lakas ng dati. Ang lakas. Mag-aartista ba siya? Ayaw talaga. Ayaw niya talaga. Bakit? Kahit na sinasabi nga ni LV sa akin na, Clau, may offer for sale. Tapos sinasabi ko kay Santino, no mom, I don't want. I just want to live a normal life. Pero yun nga, parang more of nag-aano siya, lean towards directing. So dito sa Sinag, pinayagan siya ni Direk at saka ni Ninang Aida niya na pinakiusapan namin mag-direct ng a few scenes. Kasi syempre, yung lola niya si Pablo Santiago. Pablo Santiago yan. Si Tito Roel niya, Tito Randy niya, nagdidirect. Director. So, doon sa dugo niya, I think talagang doon siya palin. So, mas gusto niya maging director kaysa maging artista. Claudine, may bumulong ako sa'yo. Ano yun? Nililigawan ba yung anak mo yan? Ang dami. Alam niyo kung ano binilong ko. Kung nililigawan si Santino. Ayan. Ang daming babae, my golly, oo. Pero alam mo, ang cute nga ng anak ko, meron siyang girlfriend fund. Kasi ayaw niya daw, pag nagka-girlfriend na siya, nahanap daw niya yung babae na mamahalin niya. Ayaw daw niyang gagastos yung babae. So, ang dami talagang tumatawag, ganyan. Nag-change na kami ng cell number niya, ganyan. Ayaw niya yung attention, sa totoo lang. Hindi niya gusto yung attention. Pero natutuwa ako kasi pagkakasama ko siya, kunyari like sa airport, galing kami Japan, may mga magpapapicture sa kanya, pumapayag naman siya. Pero hiyang-hiya siya talaga. Mahihain siya? Mahihain Sa bahay, ano ginagawa niya? Nag-aaral siya sa Brent Santa Rosa. Yun, Laguna. So, ang dating niya sa bahay, mga 6-7 na gabi. So, disiplinado talaga siya. Pagdating sa bahay, kain, ligo, aral pa ng konti. Kasi on the way home pa lang, nag-aaral na yan sa bus. Tapos tutulog siya. By 9:30, 10 tulog. Pagka Saturday, Sundays, yun nagigame siya. Tapos nag-ease into cosplay. Nagko-cosplay siya? Nagko-cosplay siya. Ano yung mga nako-cosplay niya? Ano yung mga Anything role niya? Japanese. Kasi, wow. He can speak Japanese fluently at self-taught yun. Paano siya nag-aaral ba siya ng Japanese? Ewan ko, YouTube or ano, ang galing niya mag-Japanese. Anong ugali na kuha ni Santino sa'yo? Ay, very generous si Santino. Maliit pa lang yan eh. Meron siya, kunyari, pumasok siya sa parang isang store, yung parang mini stop, mga 7-Eleven ganyan. May mga bata sa labas. Tapos hinihingi ng pera. Tapos pinapaalis ng security guard. Nagalit siya. Dinala niya yung mga bata sa loob. Binilhan niya ng pagkain. Tapos talagang tag-isang
supot inubos na talaga yung pera niya para lang mapuno yung ano nila. Tapos, binigay yung number ng yaya niya para pag kailangan daw ng pagkain, tumawag sa'yo. Bareto ito. Bareto ito, generous eh. Yeah. Bareto ito. Pero I think yung pagka maging tahimik at yung pag mahihain niya, nakuha niya kay Raymond. Kay Raymart. Yes. Oo, mahihayin kasi si Raymart. Kumusta naman si Sam? Ay, sasabihin na leader talaga siya. Parang in school nagka-thrive siya. Mahilig siya maging leader sa kung saan man or extracurricular activities or mga pinaglalaban na sa UP siya eh. So, very studious din, napakatalino. Pareho silang matalino eh. Tataas sa mga grades. So, talagang thankful talaga. Ang bata, malapit sa ating puso. Ang bata, marami silang nagiging kaibigan. Pero may itatanong tayo dito kay Claudine. Kumusta na si Santino si Sam kapag nababanggit ang pangalang John Santa Maria? Alam mo, I really don't wanna talk about it. I cannot speak for my children sa part na yan. Although, hindi na-bring up eh. Ang alam lang nila is that kaibigan ni Mommy. Magkaibigan ba kayo ni Jody hanggang ngayon? Noon. Pero alam mo, ayoko nang palakihin pa. Kasi once upon a time, talagang sobrang naging close kami. Minahal ko talaga siya. To the point na nga, nagkaroon nga ng surprise birthday party na ginawa ko for her birthday. I was 8 months pregnant with Santino. So, hindi rin naman pa sila naghaharap at all ng mga kids. Kumustahin lang kita, friend. Kumusta ang puso mo pagkatapos mong malaman na si Jody at si Raymart ay nagbabalak magpakasal? Alam mo, ayoko mag-comment sana, no? Pero paano mangyayari? Hindi pa kami annul. Kasal pa kami ni Raymart. So, parang imposible mangyari. Pero kumusta na ang annulment? Ongoing, tagal. Ongoing pa rin. Kukumustahin ko lang ang puso mo, friend. Habang napoproseso ang annulment, kumusta na ang puso mo? Nasasaktan ka ba? Naaalala mo ba yung magagandang araw at panahon ninyo ni Raymart? Alam mo yun na sabi ko nga, sana may divorce na lang kasi ang mahirap sa annulment, okay na kayo, nagkakalkalan ulit ng mga sakit, dating hurts, dating mga problema, na sana dapat nakalimutan na. Kasi okay na kami ni Raymart eh, tapos nung nag-start yung annulment, eto na naman, babalik na naman tayo sa yung mga part na dapat na-forgive na namin yung isa't isa. So, yun ang masasabi ko. Sana may divorce sa Pilipinas. At masakit yung mga panahong sinasaktan ka niya, pero physically. Masakit lahat. Masakit lahat. Basta going through an annulment, going through a breakup, kaya breakup yan, kaya hiwalayan ng asawa or mag-boyfriend and girlfriend, laging masakit yan. Claudine, kung magbo-boyfriend ka at muli kang magmamahal, ano yung mga bagay na iiwasan at iingatan mo? Yung mamahalin muna yung mga anak ko, yun ang pinaka-importante. Kasi kung hindi makakasundo yung mga anak ko, hindi. At habang kasal ako, hindi ako magmamahal. Patapos mo nang sinasabi yan? Yes. Bakit? Dahil malaking sin yan eh. Diba? That's adultery, that's concubinage, that's in the Bible. Kung kasal ka pa, hindi ka dapat nakikipag-apid sa iba. Isang simpleng babae, isang simpleng nanay na maraming pangarap para sa kanyang mga anak. Bilang isang ina, ano ang pangarap mo kay Santino? Na lahat ng dreams nila magkatotoo at magawan ko ng paraan na magkatotoo. Tulad na magkaroon ng gusto niyang mag-aral abroad, gusto niyang tumira sa Japan. Bilang isang ina, kailangan ako yung mag-fuel, ako or mag-start na maibigay yun sa kanya. Para kay Sam. Ganon rin. At makahanap siya, kasi since siya yung babae, makahanap siya ng mapapangasawa na talagang mamahalin siya at iingatan siya. Para sa'yo. Na maging masaya lang ang mga anak ko at maging okay ang mami ko. Hindi ko pa naitatanong to sa Claudine mula ng pagiging magkaibigan natin, pagiging magkakilala natin. Martir ka ba o tanga pagdating sa pag-ibig? I think, naging tanga. Bakit? Alam niyo na yun. Ayoko na ng pag-usapan. Ayoko na kasi sinasabi na ginagamit si ganito, so ganyan. And ayoko na rin na maapektuhan yung mga anak ko. Pero sa pagmamahal, I think itong huli, yung naging tanga talaga. Ang dami mo nang sinakripisyo, Claudine. Isang bukas na aklat ang buhay ni Claudine Barreto na kung saan ang dami niyang sinakripisyo. Alang-alang sa kanyang pamilya, alang-alang sa kanyang mga anak, sa kanyang ina at ama. Para sa'yo, ano ang sakripisyo? Yung hinayaan ko na ako na lang yung magmukhang masama sa paningin ng tao, yung hindi ko pinagtanggol yung sarili ko para lang hindi masira ang ibang tao.
Ba't ginagawa mo yun? Siguro dahil alam ko mas kaya ko kesa sa mas kaya nila. Minsan, di baling ako na yung masira, wag lang yung mga taong mahal ko or yung mga taong nakasakit sa akin. Papasok tayo sa bahay ni Claudine, sa kanyang mismong kwarto. Ano nga ba ang ginagawa ni Claudine kapag siya ay problemado? Kapag siya ay may kalaban, may mga dumudurog sa kanya. Pasukin natin si Claudine. Claudine, kapag ikaw ay may kaaway, may kalaban, dumudurog sa'yo, at nasa loob ka ng kwarto, ano ang ginagawa mo? Una nagdadasal ako. Pero tinatawag ko muna yung mga anak. Nagdadasal kami sabay-sabay. Araw-araw yan. Kaya may problema o wala. Kapag ka meron akong problema at yung mga sabihin at Santino na sa school, yung dalawa anak ko nandyan, laging nakabuntot sa akin. Naglalak ako sa bathroom, lumuluhod ako at nagdadasal ako. Total, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Pasukin na rin natin ang pagdarasal ni Claudine. Claudine, ano ang pinagdarasal mo? Na sana mas maunawaan ako ng tao ngayon. Na sana makita naman nila yung maganda na mga ginagawa ko at yung maganda sa pagkatao ko. Kasi ang tagal kong pinayagan yung sarili kong mabugbog yung soul ko na mayurakan yung pagkatao ko para lang mapagtanggol yung mga taong nanakit sa akin. Dahil once upon a time, minahal ko sila. Ano yung pinakamatinding pinagdaanan mong binugbog ka, nadurog ka, bumagsak ka, naabo ka? Hanggang ngayon, syempre, yung paghihiwalay namin. Yun pa rin. Masakit. 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 Hindi mo mabigay sa mga anak mo yung kumpletong pamilya. Masakit yun. Hinahanap nila si Raymart. Siyempre, may research na mas importante na andyan ang tatay kaysa sa nanay. Pag hinahanap nila si Raymart, ano ang sagasa nito? Alam mo, nasanay na silang hindi nakikita eh. So, hindi na nila hinahanap. Pag dumarating, masaya sila. Sa bawat relasyon, sa bawat mag-asawa o sa couple, hindi lang isa ang may kasalanan. Madalas silang dalawa. Yes. Totoo. Claudine, diretso ang itatanong ko Ayan. sa iyo. Walang paligoy-ligoy. Kung babalikan ng nakaraan, sa palagay mo, ano ang naging pagkukulang mo? Marami rin akong pagkukulang. Gaya tama yung sinabi mo, hindi lang isa ang may mali. Pareho. Hindi pwedeng isa lang ang tama, hindi pwedeng isa lang ang mali. Parehong mali. Siguro sa dami at sa tagal na rin ng panahon, hindi ko na masabing ito lang. Marami yan. Bago kasi masira ang isang pagmamahalan ng dalawang tao or yung pagiging pag-asawa ng isang tao, hindi agad-agad yun eh. Maraming pinagdadaanan yan. Maraming episodes, maraming proseso. Maraming pinagdaanan, maraming proseso, pero kukurot tayo ng kahit konti lang. Kukuha tayo ng isa sa mga rason bakit sa palagay ni Claudine, iyon ang kanyang naging pagkakamali. Claudine, kurot lang ako sa sinasabi mong meron ka rin pagkakamali. Isa lang, sa palagay mo, ano yun? Actually, hindi talaga. Sorry, friend. As much as gusto ko talaga, may gag order kasi kami. Okay. So, para lang sa'yo, ginagawa ko to. Eh, mahal kita. I love you, Pero, Claudine. Oo. hindi na talaga ako pwede magsalita pa. Basta, ang masasabi ko rin lang naman na mabuting tao si Raymart Red. Hindi naman ako magmamahal rin ng ganun kung hindi rin siya naging mabuting tao. Eto, medyo pakilig ng konti. Medyo pakilig ng konti. Namimiss niya ba ang dating lalaking minahal niya? Namimiss mo ba si Raymart? Ano yung namimiss mo sa kanya? Ano yung mga bagay na naginawa niya noon na ang sarap isipin, ang sarap balikan, ang sarap ulit-ulitin? Ano miss ko siguro yung mga trips namin abroad or yung with the children kasi mahilig kami mag out of the country, out of town. Yun nakakamiss yun. Yun buo yung pamilya. Maglalas na ako. Marami kasing balita at mga intrigang ibinabato kay Claudine. Nariyan sinasabing nagluluka-lukahan. Nariyan nagsasabing nagpiprimadona. At ang masakit pa nito, sinasabing nagdudroga. Alamin natin ngayon dito kay Claudine sa kauna-unahang pagkakataon. Itatanong natin sa kanya kung ano ang naramdaman niya sa mga negatibong ipinupukol sa kanya. Claudine, yung una nagluluka-lukahan ka, ano reaction mo doon? Sa tingin ko lahat naman ng artista dumaraan sa ganyang panahon. And I think yung mga sinasabi nila, that was 17 years ago. Siguro naman naka-move on naman yan sa mga chismis na Totoo. gano'n, ano? Primadona. No, hindi totoo yan. Hindi ako primadonna. Okay lang sagutin mo o hindi. Yung itong huli itatanong ko. Yung droga, Hindi totoo yan. nasasaktan ka. Oo, sobra. At saka paulit-ulit ako ng drug test para lang patunayan na, alam mo yun, urine, blood, buhok. Oo. Ano pa ba ang kailangan? Hanggang sa dumating na ako sa panahon na parang ayoko na, pagod na ako. Ayoko na patunayan yung sarili ko. Kung gusto nyo maniwala, go. Kung ayaw nyo, thank you. Kung naniniwala kayo sa akin, maraming salamat. Kung ayaw ninyo, hindi ko na problema yun. Wala na akong magagawa. Yun na. Sa amin ninyo sa hindi, nag-iisa lang si Claudine ang aalis, babalik.
babalik, aalis. Pero nandoon ang kanyang trono, still, star pa rin in showbiz. Anong meron ka? Bakit kahit aalis ka, babalik ka, mawawala ka? Siguro, blessed lang ako dahil yung mga nakatrabaho ko talagang mga dekalidad na mga aktor, mga dekalidad na direktor. Of course, ang Star Cinema, grabe ang utang na loob ko sa kay Tita Malu Santos, kay Inang Olive Lamasan, sa lahat ng tao sa Star Cinema at sa Star Magic, kay Mr. M, kay Tita Mariol, na talaga namang hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Kung hindi dahil sa ABS-CBN, kung hindi dahil sa Star Magic, kung hindi dahil kay Mr. M, kung hindi dahil sa Star Cinema, kay Tita Malu Santos, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. At ngayon, kay ALV, yung manager ko na sobra talagang naniniwala at nagmamahal sa akin. Punong-puno, siksik, at talaga namang liglig ang aming pag-uusap ni Claudine. Thank you so much, my Thank you. friend. I love you. At sa lahat ng mga sumusuporta sa kaibigan ko, please supportahan niyo pa. Napakabuting tao nito. Yan. I love you, Marlene. Thank you. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka sa panig ng mundo. yun na yun, oh! Napakasaya sa Presscon at pinasilip ko sa inyo ang kwento at nangyayari dito sa Presscon na madalas na pinupuntahan ng mga reporters. At syempre, sa Presscon, may food, may drinks, masayang kwentuhan, masayang pakikipagtsikahan sa mga kaibigan ng ating artista at sa mga reporters. Higit sa lahat, meron ito. Sa Presscon, meron po kaming ganito. Pwede pwede. At alam niyo po kung kanino nang galing to. Kay Miss Aida, ang producer. Oh, salamat. Oh, ayan ha. Alam niyo na ang kwento ng Presscon ha. May food ka na, may drinks na, may datong ka pa. So, sa Tondo, Kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa Presscon na ito. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.